ating pagkakaisa ay nalalantad ang mga interes na salungat sa interes ng mga Pilipino. Nabubunyag ang tunay na kulay at nalalantad ang kanilang pagbabalat kayo. Kung saan man ako pumupunta, dinadala-dala ko siya. Kasi sinasabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Totoo. Hindi ba? Totoo yun. Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Jomalon TV, isu ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Jomalon TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. Right, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Uy, Friday the 13th pa lang ngayon sa Pilipinas mga kayon. Kaya naman magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat, ha? Binabati natin syempre, mega love shoutout sa lahat ng mga members natin dito sa Joe Malone TV, pati na rin viewers natin OFW ka man or dito sa Pilipinas na nagtatrabaho. Maraming salamat sa pagsuporta at pagtangkilik dito sa programa natin na Issue ng Bayan, nating pag-usapan. Simulan na natin to mga kayon. Uy, isang paki-like and share naman itong video natin. Saka paki-double check na rin kung nakasubscribe ka. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang. Alright? Tapos sa June 24 onwards, magla-live na tayo. Bibili na ako ng app para makapag-live tayo. Gusto ko makipagkwentuhan, gusto ko may kausap di ba? Para hindi puro ganito na podcast na may pinapanood tayong video. Gusto ko makipagkwentuhan sa inyo, makapag-balitaktakan, bumoses na rin kayo through comments at buboses na rin ako. Kaya i-open na natin yung live natin on the 24th of June onwards. Dire-diretso na yan, okay? Panoorin muna natin itong Kuala Lumpur, Malaysia. Shoutout sa lahat ng mga viewers dyan sa Malaysia. Maraming salamat sa pagsuporta nyo kay BP Inday Sara. Nakita nyo ba yung mga post natin kahapon? Mukhang Inday Sara Aimee sa 2028 Pero ano lang daw yun, nagulat nga daw si VP Inday Sara Bakit daw sinabi ni Robin Padilla yun? Ni Senator Robin. Pero nevertheless, pwede, di ba? Pwede rin, di ba? Pwede. At sinabi din binigyan din ng diin ni BP Inday Sara kung bakit niya palaging kasama si Senator Aimee. Kumbaga hostage niya na. Panoorin natin itong buong speech ni BP Inday Sara galing kay SMNI syempre. Ito lang ata yung napakatotoo sa totoo lang, SMNI at hindi nagka-copyright. Yung ABS-CBN, pagka nag-post ako doon, ewan ko kung paano ginagawa nila Coach Oli Siguro pagka masyadong mahaba, na-detect Pero pag ang ginagawa nila Coach Oli, minsan GMA, ABS-CBN, hindi nakaka-copyright. Pero pag ako gumagawa, nakaka-copyright. Grabe. Hindi gaya na itong SMNI. Panoorin na natin buong speech ni BP Inday Sara. Maraming salamat. Mga kababayan, ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yan, palaging ganyan si VP Inday Sara. Every time na mag-o-open siya ng speech Madayaw, niya. mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Happy Independence Day Yan. po sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat dahil po baka sa sobrang excitement natin mamaya ay malimutan ko ang mga pagpapasalamat ko. Una po, ang pagpapasalamat ko sa inyong lahat, mga kababayan namin dito sa Malaysia, sa inyong Shout out, oras, sa Yung mga inyong, viewers din natin sa ah, Malaysia. paghahanda ng damit, sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin ngayong araw na ito para po tayo ay makapag-celebrate ng Independence Day celebration dito sa Kuala Lumpur. Marami sa inyo Malaysia. ang nagpalit ng day off, Mm-mm. nag-absent, bigla na lang nawala sa trabaho. Meron din namang pinayagan ng kanilang mga Amo. employers. At marami ang binago ang schedule para lang tayo ay magsama-sama ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yes, galing. Alam ko po yung pagbabago ng day off dahil kanina doon sa baba, pagdating ko ay meron tayong mga kababayan na nag-aantay. Picture na lang daw sana dahil hindi sila invitado at hindi sila makaakyat dito sa taas. So sabi ko, wala namang problema. Ako nang bahala sa inyo. Picture tayo dito, akyat tayong lahat doon sa taas. Nasa likod po sila. At noong kami ay paakyat sa elevator, sabi po nung isang kababayan natin, Inday Sara, nagpalit ako ng day off para sa iyo. Di ba? Highly Kaya po, appreciated yun, yung una po mga talaga ang ganong aking, klaseng effort. pagpapasalamat sa inyong lahat dahil nandito kayo. Galing, Pangalawang galing. pagpapasalamat po ay para po sa Maisog, Kuala Lumpur. Bo, at sa all around talaga ang Kingdom of maisog, no? Jesus Christ. Dahil po tinulungan nila kami, ang Office of the Vice President, na ma-organize po ang ating pagtitipon ngayong hapon na ito. Maraming salamat sa inyo. Grabe yun. Sigurado ako marami sa inyo ang wala pang tulog dahil sa paghahanda ng ating celebration. Hindi ka makakatulog ngayong, talaga, naman excited araw na ka eh. ito. Ang susunod na Hindi ko ma-cheerpoan kasi si ay BP. sa mga kasamahan ko po sa Office of the Vice President. Maliit lang po ang team namin. Pero sila po yung kausap ng ating mga local organizers. Unang-una na po si Jaira. Jaira, led by Jaira. Hindi ko na pangalanan ng iba. Maraming salamat. Si Jaira din po, walang tulog. Galing pa yan sa Hague hanggang papunta sa Kuala Lumpur. Siya po yung kausap lagi ng mga parallel groups natin, ng mga OFWs natin at mga local organizers natin para mabuo po yung mga programa sa iba't ibang lugar sa mundo. Maraming salamat sa mga kasamahan ko. Ang susunod po na pagpapasalamat ay sa akin pong mga kasamahan. Una na po si Senator Amy Marcos, Senator Robin Padilla, Yan. si Attorney J.V. Hinlo, si Dr. Marites Richard Mata, at si Attorney Jimmy Bondok. At kasama niya po ang atin pong nagdadalang tao. Congratulations, Attorney Isabel. Alam niyo po, magtataka kayo, tapos na naman ang kampanya. Totoo yun. Pero bakit nandito si Attorney Hinlo, si Attorney Bondok, si Dr. Mata? Kasi Suporta eh. po, para sa akin, at alam kong totoo, nanalo po sila Yes. sa eleksyon nung nakaraan. Totoo. Kausap ko po IT experts.
na nagsasabi hindi talaga pwede na totoo yung mga numero na lumabas. Ito yung sinasabi Hindi ni po ako Atty. IT Glenn. expert, kaya sinabihan ko po ang PDP. Sabi ko, kayo ang partido. Questionin nyo kung paano ginawa ang proseso ng bilangan. Karanasan ko po noong 2022, una ko pong nalaman na baka manalo ako bilang Vice President dahil una pong lumabas ang absentee voting, ang OFW vote. Nakita ko po doon ang panalo ko. Ganun po ang nangyari sa Yes. kanila. Panalo po sila. Yan yung sinasabi ni Atty. OFW Glenn na vote dinaya sa ni absentee Comelec Garcia. voting. Lahat ng makadaupang kamay ko, lahat ng mayakap ko, lahat ng mahalikan ko, sinasabi ko, dalhin nyo ang kodigo, vote straight tayo, 10 ang ating senators. Kaya po, naniniwala talaga ako. Na panalo talaga ay eh. ating mga senators. Yes. Panalo talaga yon. Yan yung sinasabi ni Atty. Glenn eh. Kaya nga hindi maidemanda. Ang kawawa talaga si Atty. Respicio eh. Siya ang pinag-iinitan ni Garcia. Siya lagi yung dinidemanda. At mukhang maaaresto pa nga according sa official TikTok ni Atty. Respicio dahil natalo siya doon sa demanda. Tapos, etong si Garcia naman, hindi niya mademanda si Atty. Glenn. In fact, inihikayat pa nga ni Atty. Glenn. Di ba? Hinahamon pa na demanda siya. Meron siyang mga ebidensya. Kumbaga, magbardago lang sila. Pero still, hindi magawa ni Comelec Garcia yung kay Atty. Glenn. Di ba? Yan yung sinasabi ni Atty. Glenn na dinaya talaga. Kaya nagpapasalamat din na po ako sa oras nila. Sariling gastos po yan sila lahat dito. Sinasabi po namin sa kanila, imbitado kayo sa Malaysia, pero wala po kaming panlibre sa inyo. Kaya gumastos kayo ng Sarili-sariling ninyong pamasahe. pera. At alam nyo, sa totoo lang, dahil wala kaming sponsor sa aming pagkain, kanina, si Senator Amy at ako, nag-uusap kami, paano yung libre sa dinner sa mga bisita natin. Sabi niya, wala nang problema, fish head curry lang naman yan, ako na magbabayad yan. Tapos sabi niya sa akin, iba na yon kapag wagyu na ang usapan. Ganyan po, KKB po kami, pero pasalamat kami dahil nandito sila para sa inyo. Yes. Hindi po mangampanya, pero magsasabi po sila Para kung ano po sumuporta. ang kalagayan ng ating bansa. Ang susunod na pagpapasalamat ko po ay sa atin pong mga nag-opening remarks at nagbigay ng prayers. Maraming salamat po sa inyo. Yes, syempre. Sabihin ko lang po mula sa ating programa, si Ma'am Elizabeth Domingo de Guzman at si Rosela Vedua Orbeta. Maraming salamat. Alam niyo po kanina, naramdaman ko na na Filipino event to kasi kumakanta na kayo at meron ng video okay sa harap Doon ko na medyo kinabahan na ako. Sabi ko, patay na ito. Kantahan na talaga ito. Tapos, kumanta na si Attorney Jimmy Bondok. Sabi ko, patay na to. Gumano na ako kay Senator Amy. Anong handa mo? Sabi niya, wala. Sabi ko, ako din yung naghanda ng kanta. Nung kumanta si Robin, sabi ko, wag na tayo kumanta. Wag na. Mag-practice muna kami ni Doc Marites Mata, ha? Tapos babalikan namin kayo mamaya. Kabisaduhin ko muna yung kanyang moves. Kaya po tapos naramdaman ko po yung init ng inyong pag-welcome ba? Yung init ng inyong pagtanggap sa Sarap, amin no? dito. Maraming salamat. Thank you, ma'am. Kinabahan ako sa inyong kanta talaga kanina. Sabi ko, patay, wala akong handa. Noong po kinakanta yung You Raise Me Up, ito po ay alam nating lahat, kanta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At lagi ko po yung naririnig
sa sasakyan niya, sa bahay niya, pinapatugtog niya yan. Wow. At alam niyo po, kanina, medyo na-touch ako Na-touch. sa kanta. Dahil naalala ko siya. At syempre, malayo siya sa ating lahat. Yes. At alam nyo, naalala ko din siya sa mga turo niya sa akin kanina. Dahil medyo syempre na ano yung damdamin ko sa kanta, pero naalala ko lagi sinasabi niya sa akin noong ako ay lumalaki, bawal umiyak. Mag-isip ka lang ng solusyon, always forward, bawal umiyak. Galing na na. Ito, hindi ako nagpaalam kay Kitty, pero sabihin ko na sa inyo, nung isang beses na magkasama kami sa pagbisita doon sa loob ng ICC Detention Unit, sinasabihan ko na yan sila lahat bago pumasok. Huwag kayo umiyak doon sa loob. Huwag kayo umiyak kasi magagalit yan. Huwag kayo umiyak. Ilang beses yan. Isang beses, kasama ko si Kitty, hindi nakapagpigil. Kasi siya naman Bunso eh. ay malapit talaga kay Pangulong Duterte. In fact, hanggang ngayon, pag merong pagkakataon, ay tumatabi pa din sa tulog si Kitty sa aming tatay. So umiyak. Gumanon na ako sa kanya. Tapos, nakita siya. Siyempre, nakita siya kasi gumaganyan doon eh. Tapos, pinagalitan. Sinabihan siya, your tears won't help. Galing, putang ina. Ang lupit nun. 'Di ba? Anak mo. 'Di ba? Hindi ko sinasabing mali, tama. Pero ang lupit nung conditioning na 'yon. Ang lupit nung conditioning. Tama naman eh. Your tears won't hurt or won't help anyways. Pero syempre, bunso si Katie, hindi talaga maaalis 'yon. Pero ang lupit nun. Ganon siya. Ganon po talaga siya. Bawal talaga umiyak. Noong bata pa ako, naalala ko. Kaya palang Kasi lagi tapang, no? sinasabi, di ba? Pag natumba tayo, Pilipino, pag natumba yung bata, nagagalit yung magulang. Di ba? Oh. Nadagba ko. Sinundo niya ako sa paaralan. Tumatakbo ako papunta sa sasakyan. Tapos diretso, plak! Diretso talaga, flat. Medyo hindi pa ako kagad kasi nagulat ako sa nangyari sa akin eh. Masakit. Pero nakita ko, nakatingin yung tatay ko, nandun sa sasakyan eh. Gumaganyan lang. Hindi lumapit. Ako sa sasakyan, tapos sabi niya, huwag ka umiyak. Iba yung Masakit conditioning eh. na yun. Eh. Diba? Diretso eh. Kaya palang tatapang, no? So ganon po, kahit noong nakwento ko na ito, noong nasa law school ako, iyak ako, sabi niya, hindi nakakatulong yaang iyak mo. Ang dapat mong iniisip kung ano yung solusyon Grabe. sa problema. Kaya kanina, napagaganda nung kanta at naramdaman ko talaga siya dahil naalala ko yung tatay ko pero bawal umiyak. So, Putang lupit. Grabe yung training yon. at alam niyo po, Attorney JV, totoo yan. Itim po ang nararamdaman nating lahat. Oh, yung Ngayon, cameraman. Kung ano yung nangyayari Nawala. sa bayan natin. Kaso Nagsa-cellphone po, yan. nung binasa ko yung program, nakalagay po doon, my best dress contest. Sabi Yun, ko doon lumipat. sa mga kasama ko, kasi nahuli na dumating yung mga kasama ko eh. Nung nabasa ko yung program na my best dress, sabi ko, pakisabi, dalhan ako ng Filipiniana. Kasi sasali ako sa best dress contest, di ba? Siyempre. Enjoy siguro Alam ko yung sa mga programa na yung ito. mga umatin dito, Pero, no? nung pagpasok ni Robin Padilla, nakita ko yung kanyang barong, sabi ko, aba, napakaganda ng pagkasukat, pagkatahi. Yung sa akin medyo maluwang-luwang pa. Sabi ko, wala na, talo na ako sa best dress.
Tapos nung pumasok si Senator Amy, natanggap ko na po na hindi ako ang best dressed. Sabi ko sa kanya kanina, sabi ko, ang ganda ng green mo. Sabi ko, sa akin na yan. Binigay naman niya sa Wow! akin. Gusto ko yan dahil Wow, ah. see-through parang pang Ivana Alawi. Kitang-kita dito no? Pero, Nasa kondisyon si BP, ah. kanina, nung nakatayo si Attorney Jimmy Bondok dito sa harap, Attorney JB, naisip ko na siya na lang ang ating i-best dressed sa table namin. Kasi nagpagawa siya ng barong para sa oath-taking niya. Ah. I see. Panalo kasi talaga eh. Pwede no? kita i-oath dito, alam mo ba yon? Pwede ko i-administer yung oath mo. Tingin niya. Ay, putya, ang ganda ng gundo ng barong. Pero masaya pa rin ako dahil ang nanalo ng ating best dress ay Sara pa rin ang pangalan. Sara Makasait, ma'am, congratulations. At syempre, Magkano ang kaya ating premyo? male best dressed ay Siyempre may cash prize yun. Jambara bin Jinula. Congratulations. Graduation. Doc Marites, bahala na si Batman, diba? Sabihin ko sa'yo, wala nang mas Pilipino pa sa akin. Kanina, si Jaira, yung atin pong lead organizer galing sa Office of the Vice President, 1:34 na. Nasa hotel pa ako. 1:30 ang magsisimula yung program natin, di ba? 1:34 na, nasa hotel pa ako. Sabi ko sa kanya, Jaira, sabi ko, gusto nyo ba na magsimula na kayo? Kasi ang usapan natin, 1:30. Hahabol na lang ako. Sabi ni Jaira, hindi. Kasi gusto ng mga kasama natin, mga kababayan natin, kasama kanila na kumanta ng Lupang hinirang. Lupang Hinirang. Yes. So sabi ko, okay. Pero sabihin mo sa kanila, traffic. At malilate ako. Totoo naman. Totoo din naman talaga. Pero dapat umalis ako ng alauna para umabot ako ng 1:30. Hindi ako aalis ng 1:34 para dumating ng 2:00. Isa pa, traffic yan. Yan lagi pakisabi na traffic. Pangalawa, bahala na si Batman. Noong galing kami sa Hague, tapos nakalimutan ko lang kung ano yung topic namin ng nanay ko. Sa galing kami sa Hague, nito lang nag-duty kami, bisita doon kay dating Pangulong Duterte. May sinasabi siya sa akin. Tapos sabi ko, Ma, bahala na si Batman, Ma. Uy. Tapos sabi niya, Day, sino si Batman? Sabi niya, lagi mo yan sinasagot sa akin sa chat. Sino si Batman? Sabi ko, Ma, si Batman ba? Yung cartoon character ba si Batman? Batman and Robin, Batman. Tapos sabi niya, oh, bakit bahala si Batman? Napaisip din ako, bakit nga ba bahala si Batman? Fresh na fresh yan. Kagagaling lang namin sa biyahe. Tinanong talaga ako ng nanay ko, sino daw si Batman? At hindi ko na rin alam, bakit ba bahala si Batman? Bakit hindi bahala si Superman? Spider-Man? Yan din kasi lagi na ang tanong ko, ang sagot ko sa lahat ng mga tanong na walang sagot. Kapag hindi ko pa naisip kung ano yung solusyon, bahala na si Batman. Kahapon, alam niyo po, galing kaming Hague. Nakita niyo po yung mga lakad namin doon dahil nagpapalit-palit po kami ng pamilya para panigurado na meron pong pamilya
naandoon, nagbabantay kay dating Pangulong Duterte. So palit-palit po kami lagi. Ako, si Hanilet, yung kuya ko, sumama sa amin si Baste. So kakagaling lang namin doon. Tapos, sa sobrang pagod ko, sa totoo lang din talaga, pagod na din talaga ako na magbiyahe doon. Kasi, ano ba yung biyahe doon? 6 hours plus 9 hours, no? 15 hours yon papunta. Tapos 15 hours yon pabalik. Tapos gagawin mo haba. yon every 2 weeks. 15 hours, 15 hours. 15 So napagod ako. hours? Hindi ko na Layo. naayos yung aking gamit. Dahil umuwi lang kami ng isang araw. So umuwi kami ng 5, no? Tapos 6 nasa office tayo. Yes, umuwi kami ng June 5. June 6 nasa office kami kasi kailangan namin magpirma at yung mga mag-oath-taking, pwede ka din mag-oath-taking sa office namin. May schedule pa kami sa May 25 ata yon. At May 25? pagkatapos nun, June 6 ay aalis na kami. So sa sobrang pagod ko, yung maleta ko, suitcase ko, galing sa Hague. Yun ang dinala ko papunta sa biyahe namin. Galing kaming Vietnam. Sinama ko po yung anak ko at kami lang dalawa at nagbiyahe kami ng Vietnam. So yung dala ko, yun ay galing sa Hague. At nakakatawa dahil yung mga pasalubong na dapat maiwan sa Pilipinas ay Nabitbit pa. nandito po siya sa Malaysia. Nagaling. Ganyan ang sobrang pagod ko na sabi ko sa kasama ko, ilagay mo na lang yung 2 Filipiniana, ito dinagdag lang kasi nagkulang. 2 Filipiniana, ilagay mo na lang yung pasok mo. Tapos, padala mo na yan. Yan na yung check-in. So kahapon, naubusan na ako ng damit. Tapos, sabi ko sa laundry, sabi nila 24 hours pa daw. So, hindi mabalik kaagad dito sa hotel. So, sabi ko sa anak ko, punta tayo ng mall kasi kailangan ko bumili ng t-shirt. Dahil kailangan ko ng pangpalit, no? Yung pantulog, okay lang yun, paulit-ulit kahit nung nagsimula siya nung May 24, pabalik-balik siya. Okay lang yun. Pero yung sa panlakad, kailangan talaga, fresh, no? So, sabi ko sa kanya, bili tayo ng t-shirt. Kain tayo, tapos bili tayo ng t-shirt. So, naglalakad kami sa mall. Sa pavilion, naglalakad kami doon. Tapos sabi ko sa kanya, naglalakad kami, sabi ko, alam mo, ang ganda ng Kuala Lumpur. Maganda ang Kuala Lumpur. Maganda ang KL. Ang daming laman ng kanilang mall, madaming stocks yung Lapit kanilang. lang yan. Ano mo yun, hindi ka napipilitan na ito na lang bibilhin ko kasi ito lang yung nandoon. Marami kang choices. Napakaganda ng mall, tapos maayos. Sarap Sabi dyan. ko sa anak ko, maganda to. Sabi niya, oo nga ma. Sabi niya, dalhin natin yung 2 niya daw kapatid. Dalhin natin sila dito para makita nila ang Kuala Lumpur. Even ang galing sa airport. Malayo ang airport, di ba? Pero napakaganda nung daan. Papunta dito sa sentro ng Kuala Lumpur. Hindi yung sinabi mo, ma'am. 'Di ba, ma'am? Sa atin, alam mo, nakasimento naman siya, naka-asfalto naman siya, pero bakit gumaganon? Hindi ko maintindihan. Talaga, totoo. Dumadaan ka ng EDSA, nakasimento man siya, asfalto siya, pero bakit dito suabe? 'Di ba? So, yun yung nakita namin na dapat kaparte ng programa natin sa
Independence Day. Yung mga best practices sa ibang bansa na kayong lahat nakita Yeah. ninyo. Dahil Totoo. tumira, nagtrabaho, 20 years, 15 years, 10 years kayo sa ibang bansa at nakita ninyo Yung differences kung ano yung mga pinakamaganda na ginawa nila para sa kanilang bansa. Yes. Na gusto natin Na sa atin makita din, sa Pilipinas. sa ating bayan. Nako, Na magaling ngayon magpresidente ay pangarap pa to. lang, pag-uusapan natin, pero sa susunod, dapat nakita natin, naramdaman natin, at maipamana natin sa mga Yes. anak natin. Totoo. Hindi yung kung ano yung 1990s, Ganun pa ay rin. ganun pa rin Yeah. ang ibigay natin sa ating Nagle-level mga up, kumbaga. anak. Kaya po napakahalaga ng celebration natin ng Independence Day. Dahil ito ay celebration ng ating kalayaan, pagpapasalamat sa ating mga ninuno, pero ito din ay pagkilala ng ating mga problema bilang bayan, at ito din ay panahon para tayo ay makapagbigay ng ating mga pangarap para sa ating pinakamamahal na bayan. Isang maisog na pagbati. Intro pa lang po yun. Ito po yung totoo na speech. Ang taba Ano ba yung totoo na na speech? intro, 30 minutes. Kailangan ko po gawin ito kanina, si Senator Amy, sabi ko sa kanya, Yeah. huwag mo ako kasapin kasi hindi pa tapos yung speech ko. Ginagawa ko siya. Tapos habang kumakanta si Jimmy Bondok, gumaganon-ganon ako, pero edit ako ng edit na speech. Habang kumakanta si Robin Padilla, sabi ko, Jaira, pasa mo sa akin yung ano. Tapos sabi ni Senator Amy, Papa, bakit parang seryoso yung speech mo? Bakit, siniseryoso mo yan? Sabi ko, trabaho ko kasi. Trabaho ko ang magbigay ng mensahe para sa Yes. inyong lahat. Isang maisog na pagbati para sa lahat ng mga Pilipino dito sa Malaysia at sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na nanonood sa ating live streaming na nagtitipon at nagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Isang maisog na pagbati sa lahat ng mga Pilipinong nagmamahal sa Pilipinas at patuloy na naninindigan sa kabila ng panganib na dala nito. Katulad ninyong mga overseas Filipino workers. Matapang ninyong hinaharap ang mga panganib at hirap sa ibang bansa para lang mabigyan ninyo ng komportableng buhay ang inyong mga pamilya sa Pilipinas. Kami po ay nagpapasalamat sa patuloy ninyo na suporta sa ating bayan at sa pag-aalaga ninyo sa inyong mga pamilya na nandun sa ating bayan. Correct. Ang inyong mga sakripisyo at tapang ay nagsasalamin sa lalim ng Sa inyong katotohanan. pagmamahal sa inyong pamilya. At dito rin natin nakikita ang inyong malasakit para sa Pilipinas. Ang ating pangarap ay lumaya sa kahirapan Yo. at maging matatag ang bansa. Kapag matatag tayo, maganda ang ekonomiya. Yun ang goal. Kapag maganda ang ekonomiya, may kabuhayan at hanap buhay ang mga Pilipino. Presidente, Posibleng presidente, hindi no? na kailangan maging OFW. Yes. Yun ang tama. Galing. Aalis lang po tayo sa ating bansa, hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa kagustuhan. Sa ating pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, tandaan natin ang mga sakripisyo ng ating mga bayani na dahil sa kanilang pagmamahal sa Pilipinas ay walang takot na itinaya ang kanilang buhay at lumaban. Paalala rin ang araw na ito na ang kalayaan ay makakamtan lamang natin kung tayo ay tunay na nagkakaisa.
Yes. Dahil sa ating pagkakaisa ay nagkakaroon tayo ng lakas, ng determinasyon, ng tapang, ng kaisog. Gayunpaman, sa ating pagkakaisa ay nalalantad ang mga interes na salungat sa interes ng mga Pilipino. Nabubunyag ang tunay na kulay at nalalantad ang kanilang pagbabalat kayo. Yeah. Gamit ang dahas at hiram na kapangyarihan ay papahirapan nila tayo. Ang dinaranas ngayon ni Pangulong Rodrigo Duterte ay konkretong halimbawa nito. Alam niyo po, meron na po akong mga nakilala sa iba't ibang bansa dahil sa trabaho ko, mga dayuhan. Dahil sa trabaho ko bilang isang Vice President at dating Education Minister. At sa mga nakausap ko, lahat sila nagsabi, it is unthinkable for a government to surrender its citizen Yes. to a foreign power. Yes. Yan ang Totoo yan. eksaktong sinabi sa akin ng isa sa mga nakausap ko. Tapos, lingo-lingo siya, ana siya. Pero sa Pilipinas, napakadali na ibigay ninyo ang inyong former head of state. Yes. Di ba? Kaya Pucha. ako man ay, kahit hindi anak, kahit sabihin na lang natin, karaniwang mamamayan, nahihiya ako Mm. sa ginawa natin. Pinag-uusapan na sa tayo. ating Yung dating ginawa ng Pangulo. presidente natin. At syempre, inimbita ko si Senator Amy Marcos. Kung saan man ako pumupunta, dinadala-dala ko siya. Kasi sinasabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Yun. Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague. Ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Totoo. Hindi ba? Totoo yun. Totoo. Kaya ako, nung una, lagi ko sinasabi dito yan, hindi ko gustong gusto si Senator Amy. Pero hindi ko naman din siya ayaw na ayaw. It's just that na talagang, siguro, pagod na tayo sa mga Marcoses. Pero, you know, Senator Amy, at least siya, no? Siya, naninindigan, nagpakita siya, yung presence niya kay VP Inday Sara, napaka-importante. Kaya yung extra effort na ginagawa ni Senator Amy, dapat ibigay natin yung credit sa kanya. Kasi talagang, at least, she showed up eh. Lagi ko sinasabi yan dito. Hindi ko gustong-gusto si Senator Amy, pero hindi ko siya ayaw na ayaw. Hindi gaya ng ibang political vlogger. It doesn't matter naman kung sinong vlogger yan, o kung sinong netizen, o audiences, o viewers ko yan. For as long na she showed up, she at least showed her effort, okay na yun eh. Diba? Gumagawa siya ng paraan, siya pa yung head ng Committee on Foreign Relations, okay na. Hindi niya pinirmahan yung GAA kasi may mga blanco. Gumagawa siya ng effort, nagpapakita siya ng gilas kay VP Inday Sara, okay na ako dun. Okay na ako dun. Pagka napauwi pa niya si Tatay Digong, okay na okay lalo. Malamang talagang sa bagay, binoto ko siya, di ba? In fairness to her, binoto ko siya, Amy Marcos, saka si Gringo Honasa, saka yung Duterte, binoto ko yan. Kaya talagang, sana, di ba? Sana tama yung sinasabi mo na for 35 or 39 years, may isang Marcos na matino. Yun na walang iba, kundi si Senator Amy. At nakikita naman natin, yung ginawa niyang pagbampang babardagol kay Risa Hontiveros, talagang at least, nagigay niya unti-unti yung respeto natin. Di ba mga kayon? Maraming salamat. Mamaya ulit, issue ng bayan ating pag-usapan.